So, paano ba namin nakuha ang bahay na tinitira namin ngayon? Sa halagang 1,000 pesos ay naipa-reserve na namin, na-award sa amin. And then, after 3 months ay na-turn over na sa amin ang property. And as of now, dito na kami nakatira ngayon. Hello po! Welcome po ulit sa aking YouTube channel. So, for today's video, sa ating part 2 about how to bid sa foreclosed properties and acquired asset ni Pag-ibig. So, lahat ng yan ay ituturo natin dito sa part 2 video tutorial natin. So, once again, disclaimer lang na hindi po ako empleyado ng Pag-ibig. Hindi rin po ako expert sa mga ganitong tutorial about housing loan. Gusto lang namin i-share yung naging experience namin sa paghahanap at pagkuha ng ganitong housing loan. Nang sa ganun, ma-share ko rin sa inyo yung idea and knowledge na merong nag-i-exist na ganito ng mga foreclosed properties for bidding at a lowest price compare doon sa mga naglalabas ngayon sa commercial, social media, na mga housing loan na sobrang tataas ng market value. Ang hirap na maabil ng mga ganong housing loan, di ba? Before po tayo mag-proceed sa ating part 2 video tutorial, mga ma'am sir, para maging updated po tayo sa sequence ng ating video o ng ating video tutorial, panoorin nyo rin po yung part 1 po nito. Sa mga hindi pa po nakapanood, ilalagay ko na lang din po sa description box yung link ng video ng part 1. So, ito na yon. Kung ikaw ay tapos na para i-check yung property, napuntahan mo na in actual, okay naman, safe naman, okay pa naman yung property, hindi pa naman ganun kasira-sira. So, hindi ka naman mahihirapan sa paglilipat dahil wala namang nakatira. So, proceed ka na. Alamin mo na kung ano-ano ang mga kailangang requirements for bidding. So, ayan, balik lang tayo ulit sa homepage ni Pag-ibig. So, paano bumalik dyan sa mga nakalimot doon sa part 1? So, type lang natin ulit sa search bar yung www.pagibigacquiredasset.com. And then, dito, dadalhin tayo sa homepage na to. So, paano natin makikita yung mga checklist of requirements? So, dito, ayan, pindutin lang natin yung checklist of requirements. So, ayan, nandito na tayo sa page ng checklist of requirements. So, mapapansin nyo, merong 4 na column. Self-employed, locally employed, overseas, Filipino worker of W, list of accepted IDs. So, since dito lang naman nagtatrabaho sa Pilipinas, so dito tayo sa locally employed. So, ito yung mga requirements under sa mga local employee. So, basic requirements, accomplish buyer's information sheet. So, ito ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay, ipapakita ko sa inyo mamaya. Itong buyer's information sheet na ito. So, accomplish buyer's information sheet, 2 copies with recent 1x1 ID photo. So, huwag nyo kakalimutan yung 1x1 ID photo kasi didikit nyo yan doon. Kasama sa ilalagay doon sa puting sobre na ihulog sa Dropbox. Mamaya i-explain ko sa inyo yan. 1 valid ID, photocopy, back to back. Okay? 1 valid ID, photocopy, back to back. So, para sure, mag-provide na lang kayo ng 2 ID ninyo. Diba? Wala namang masama. At least, may extra na isa. So, ayan. Ipapakita ko rin mamaya sa inyo ano-ano yung mga valid ID na tinatanggap under kay Pag-ibig, okay? Proof of income for any of the following. Ayan, proof of income, importante ito. Kailangan nating ma-provide yan. So, kailangan malaman ni Pag-ibig ano ba ang pinagagalingan ng ating hanap buhay. Ano ba ang hanap buhay natin? Diba? So, number 1, Notarized Certificate of Employment or COE. Okay? Kailangan notarized, may stamp na galing sa company. Mahirap kasi yung COE na hindi siya notarized. Isipin ni Pag-ibig, ginagawa mo lang. Kasi madali lang gumawa ng COE pag walang stamp, diba? So, kailangan naka-indicate dyan yung gross monthly income, monthly allowance, mga benefits. So, lahat-lahat, kailangan nandoon naka-indicate sa COE mo. Okay? And then, certified 1-month payslip within the last 3 months. So, kailangan, yung payslip na ipoprovide mo is, yung recently lang updated na payslip, 1-month payslip. So, within the last 3 months, so, tinatanggap naman yan.
balik tayo ulit doon sa pinaka-homepage. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Number 1, eto. How to bid in foreclosed and acquired asset sa pag-ibig. Number 1 na i-prepare mo is, kailangan mo prepare ng dalawang puting envelope. Kasi dyan mo ilalagay yung mga offer mo, yung buyer's information sheet, registration form, yung pinaka-importante yung offer to purchase. Okay? Yung mga requirements, valid ID, payslip, COE. So, dyan sa loob ng sobre na yan, bali dalawa. Okay? Take note, dalawang envelope. Sa isang envelope dito, ang laman ng isang envelope na yan ay registration form only. Yung registration form na yan, ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay? Take note nyo ha. Sa envelope 1, ang laman yan ay registration form only. And then, sa envelope 2, ito yung mga kailangang laman ng pangalawang envelope. Registration form. Kasi dalawa ang registration form. So, tag-isa sila. So, sa envelope 2, registration form ulit. Dalawang original copy ng offer to purchase. Original copy So, meaning, susulat mo ulit. Hindi pwedeng i-photocopy. Original copy. So, dalawa ang susulatan mo na offer to purchase. Tapos, dalawang valid ID. Dalawang valid ID. Kasi, for assurance na yan. Kasi baka mamaya, yung isabit mo na valid ID, hindi pala tinatanggap kay pag-ibig. Kaya, dalawang valid ID na lang. So, mamaya, ibibigay ko rin sa inyo listahan ng mga valid ID na tinatanggap. Para sure tayo, di ba? Para hindi masayang yung pagpunta nyo. May magpapa-reschedule na naman kayo ulit. So, after ng 2 valid ID, latest 1 month payslip. So, yun yung nabanggit ko kanina. And then, notarized COE. Certificate of Employment. Notarized. Meron siyang stamp. Okay? So, after niya na, i-prepare nyo na lahat yan. Yung pangalawang tanong, ano-ano ba itong mga nasa envelope number 2? Ano-ano ba itong mga ilalagay dito? Paano ba siya i-fill up? So, ayan. Ituturo ko rin sa inyo isa-isa. So, ngayon, balik tayo doon sa homepage. Kasi lahat yan, lahat ng mga requirements na yan, doon nyo rin makikita sa website, ma'am sir. Doon nyo rin makikita lahat-lahat ng mga requirements na kailangang dalhin. Sa website nila, dito tayo sa homepage. So, eto, i-discuss ko rin sa inyo paano malalaman kung saang business center kayo. Malalaman nyo saan bang lugar kayo. Kasi kami, for example sa amin, Cavite kami. So, ang Cavite ay under ng NCR branch. So, since under kami ng NCR branch, eto. So, i-click ko itong mga details dito. May nakalagay dyan sa baba is click here to open complete details. Ayan. Sa isang batch na yan, sa isang opening ng mga slots na yan, pag nag-o-open, merong dalawang batch. Okay, dalawang batch sa NCR. Ayan, mamimili ka kung aling batch dyan. Kasi may batch 15152, may batch number 15153. Ayan, mamimili ka. Si 15152, yung date ng acceptance ng offer niya is February 20 to February 24. Okay, so lagpas na. February 20 to February 24. Ito namang isa is February 27 to March 3. So, pasok ka pa dyan sa ano na yan, sa duration ng acceptance ng offer. Kaya nga, pag ganito na may mga opening ng slot, titingnan nyo kaagad anong date yung acceptance ng mga offer para may time kayong puntahan yung area. Para may time kayo para ma-check yung location ng property na kukunin ninyo. Ayan. So, kung ito yung yung prefer nyo na date, kasi maghahanap kayo anong prefer nyo na date, kailan kayo available kasi may work kayo, magpapaalam pa kayo, mag-file pa kayo ng leave. So, mag-a-adjust kayo, diba? So, alamin ninyo saang schedule pasok, saang date ng acceptance ng offer, pasok yung inyong schedule. Okay? So, for example, ito ang napili ninyo. Batch number 15153. Ayan, wag na wag nyo kakalimutan itong batch number dahil may fill out doon na kailangan ng batch number. So, kailangan tandaan nyo ang batch number na napili ninyo.
Okay? So, ayan. For example, ito ang napili natin. So, click here to open complete details. So, pag na-click natin yan, click natin. So, ayan na. Ayan siya. Okay. Scroll down natin para makita natin lahat. Invitation to submit, offer to purchase. Okay, ayan. Ang period of acceptance ng mga offer is February 27 to March 3. Ayan. Sa publication batch number 15153. So, area location of properties. Ito yung mga area na nakapaloob doon sa NCR. Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. Okay, Metro Manila. So, yan yung mga area na nakapaloob doon sa NCR. Kung pasok ka dyan, so doon ka titingin sa NCR na kolo. So, number of available units, merong 500 available na mga properties. So, mamimili ka dyan saan ang prefer mo, diba? So, diba, may napili ka na. May napili ka na. Scroll down tayo. Ayan. Dito ka mamimili, diba? Ito yung list of acquired asset available for negotiated sale. Kaya halimbawa may napili na kayo, for example, diba? So, kailangan alamin ninyo ano ng mga requirements kasi napuntahan nyo na rin yung napili ninyo, na-check nyo na rin. So, ngayon na-alamin natin ano ng mga requirements kasi magbibid na, kailangan kong makasubmit doon sa schedule ng bidding. Kailangan makahabol ako hanggang March 3 lang. So, scroll down tayo, pinakababa, nandyan yung mga list of requirements. Ito na. So, ito na po. Proceed na po tayo sa checklist na requirements for purchase of acquired asset under negotiated sale. Ayan. Required documents. Okay. Dito tayo magpo-fall sa for individual buyer. Ayan, kung hindi naman kayo association, hindi naman kayo grupo na mag-aabil, kung pamilya lang, so dito tayo sa individual buyer. So, sa individual buyer, to be sealed in the offer envelope. So, itong envelope na to, ito yung tinutukoy ko kanina na dalawa pong white envelope. So, doon nyo po ilalagay itong mga sumusunod na requirements. So, number 1, duly accomplished offer to purchase. Itong form na to, maya-maya ipapakita ko po sa inyo yung tinatawag na offer to purchase signed by the buyer. Okay? Number 2, 1 valid ID of the buyer, back-to-back with 3 specimen signatures, any of the following. Passport, driver license, Professional Regulation Commission, PRCIT. Ayan, lahat ng ito po is valid. Ayan, pero kung ako sa inyo, mas maganda mag-provide po kayo ng at least 2 valid ID para may extra. Okay, number 3, if chosen mode of payment is long-term installment, photocopy of proof of income. Yun nga po yung nabanggit ko rin kanina, 1 month payslip, yung latest. And yung notarized COE. Ayan. So, eto, huwag nyo kakalimutan yung 1, 2, and 3. So, ayan. Ngayon naman, itong mga sumusunod, ito, after na to, kapag nanalo kayo sa bidding. So, i-discuss ko yan sa inyo. Sa part 3 naman ng aking vlog. Ayan. Itong mga sumusunod, kung kayo ay nasa ibang bansa at attorney in fact ang mag-aasikaso, so ito yung para sa inyong mga requirements na kailangan ninyo. And then, kung kayo naman po ay, yun nga, organization, so ito yung mga kailangan ninyo ng mga requirements. Ayan. Yung sa amin, dito kami sa individual, yung diniscuss ko sa inyo. So, dito lang kami magpo-fall. Ayan. Okay. So, next. So, eto, papakita ko sa inyo yung tinatawag na registration form. So, bakit dalawa? Dalawa kasi, dalawa rin po yung ating white envelope. Okay. Eto yung tinatawag na offer to purchase. Okay. Sa baba ng offer to purchase, yan naman yung buyer information sheet. Ayan. So, itong dalawang to, importante na ma-fill out natin ng maayos, kompleto. Lahat, tama, lahat ng ilalagay natin. Ayan. Ituturo ko sa inyo kung ano-ano yung mga kailangang i-fill out dito sa mga form na to. So, una, negotiated sale for individual buyer. So, itong offer to purchase na individual buyer ang pipiliin natin. Okay? So, Pag-ibig Fund Committee on the Acquisition of Acquired Asset. So, relative to the sale of Pag-ibig Fund Acquired Asset under negotiated sale with publication batch number. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na
kailangan i-take note niyo yung batch number doon sa napili niyo, okay? So, balik tayo doon. Saan makikita yung batch number na yan? So, dito po. Ito. So, batch number 15153. So, yan ang ilalagay natin dito. Batch number 15153. Okay? So, dito, mode of sale. So, dito nilagay namin is retail sale. So, hindi naman kami group sale. So, retail sale. Location of the property. Dito, mga ma'am sir, sa location of the property, kailangan po is tama lahat ng address. Kung ano pong address ang nakalagay doon sa list of acquired asset. Kung ano po ang nakalagay dyan, yan din po ang ilalagay ninyo. Kailangan hindi po tayo magkamali dyan, mga ma'am sir. Kailangan tama po lahat ng details natin dyan. And then, property number. Property number, ito, makukuha nyo lang din po ito doon sa list ng mga acquired asset. Property number, ito po. Ayan, property number. Ito ang tinatawag na property number. So, ito ang ilalagay ninyo doon. Okay? Ayan, wag po tayong malilito kanina. Batch number 15153. Ito naman ngayon is yung property number. Ayan, take note nyo lang po para hindi po kayo malito. And then, minimum selling price. So, ano bang ilalagay ninyo ng minimum selling price? Saan nyo kukunin yung minimum selling price na yan? Okay, baka kayo ulit dun sa list ng acquired asset. Diyan nyo kukunin, for example, ito. For example ulit ha, example lang po ito ha. So, for example, ito pong single attached nakalagay 721,550 ang nakalagay na minimum gross selling price niya. Yan ang ilalagay nyo dito, in words. So, in words yung ilalagay ninyo, and then, ito yung pinaka-amount mismo. Dito. And then, number 4, offered price. Okay, ito ay explain ko sa inyo. Ano ba tong offered price? Di ba po ba sa bidding, may tinatawag tayong offered price? So, magkano ang offer mo? Diba? Sa ganyang bidding, magkano ang offer mo sa ganitong property na gusto mong i-bid? So, meaning, tataasan mo yung minimum selling price hanggang magkano ang kaya mong idagdag o i-add doon sa minimum selling price, o hanggang magkano ang kaya mong i-bid. Okay? So for example lang ha, for example 50,000 yung kaya mong i-add doon sa minimum selling price. So, for example, yung gross minimum selling price niya, katulad kanina, 721,550. So, mag-a-add tayo ng 50,000 kasi yun yung kaya nyong idagdag for bidding. So, yung magiging offered price niya is magiging 771,550. So, bali, yan na yung ilalagay niyo doon. So, linawin ko lang po sa inyo na dito ay wala po kayong kailangan na ilabas na any amount. So, bali, ina-explain ko lang po sa inyo yung proseso na ginawa namin nung nag-bid kami kay Pag-ibig. So, kung mapapansin niyo yung presyo ng single attached dito, sobrang baba. Compare ngayon sa mga brand new ng mga single attached na naglalabasan, nagre-range ng 2 million to 2.5 minsan umaabot pa ng 3 million. Bakit? Kasi nga brand new. So, kung naghahanap ka naman ng budget-friendly na mga housing loan, swak itong mga foreclosed properties ni Pag-ibig para sa inyo. Expect nyo na nga lang na syempre may mga minimal repair, pero isipin nyo na lang na sarili nyo ng property, and then within 3 months, pwede nyo nang lipatan. Okay, mode of payment. Mode of payment, nilagay namin long term. Syempre wala naman kayong pang cash, wala naman kayong pang short term. So long term, 30 years to pay. And then dito sa baba, huwag nyo kakalimutan, signature of offeror. Overprinted name. Sino ba yung magluluon? Ikaw ba o yung asawa mo? Siya yung ilalagay mo dito, and then signature niya. Okay? And take note sa pagpipili kung sino ang higher price. Siyempre, siya ang winner. Okay? And dito po sa baba, buyer information sheet. So, kailangan naka-black letters. Lahat capital letters. Okay? So, name of buyer, date of birth. So, present occupant, former owner, Pag-ibig member, with previous or existing Pag-ibig housing loan account. So, kapag meron ka sa mga yan, so i-check nyo lang or i-shade. Ayan. Marital status, single or married. Ayan. Check nyo lang kung alin dyan, gender, citizenship.
So, pag-ibig bid number, ayan, kailangan i-provide nyo to. SSS, naglagay din kami ng SSS number dyan. TIN ID, naglagay din kami. Itong CRN, hindi ko sure if nilagay namin. Parang wala. So, blank itong CRN, wala kami nilagay dyan. Name of spouse if married. Kung hindi naman married, so i-blank nyo na lang din yan. Huwag yun ang lagyan. Okay. Date of birth. Details to ng sa spouse po ninyo, date of birth. So, permanent home address. Permanent home address, nung time na yan, doon pa kami nakatira sa dati namin tinutuluyan, which is house ng kapatid ko. So, yung permanent, yun na rin yung present home address namin. Pero sinulat ko pa rin ulit para sure. Yan. So, contact details, dito cellphone number mo, yung updated yung talagang ginagamit mo para kung halimbawa, ikaw yung nanalo, magte-text yan si Pag-ibig. And ito, importante ito, yung employer business name. Employer business name, nung company name na pinagtatrabahuhan mo, employer business address, ito kailangan hindi ka magkamali dito. Updated yung address ng company mo, employer mo, so kailangan tama kasi in case na halimbawa, manalo po kayo doon sa bidding. Magsi-CI sila, kailangan tama yung address na ibibigay ninyo. As well as yung contact details, di ba? Yung telephone number ng employer nyo or company ninyo. So, kailangan may makakausap sila during pag-CI. So, ayan, i-explain ko yan doon sa part 3. Once na ma-approve na po kayo, once na manalo kayo sa bid. So, i-discuss ko rin yan doon. So, kailangan ito ay ma-fill out nyo rin. Yung updated, kunin nyo yung updated contact details ng company ninyo. Okay? So, personal email address. Kailangan nyo rin yung ilagay po yung personal email address ninyo. Ayan. Preferred mailing address, present home address, employer, or permanent home address. So, pili lang po kayo dyan. And then, kung na-fill out nyo na po ito lahat, dito sa baba, authorized representative information. So, dito, kinakailangan ng SPA kung hindi kayo available. Pero kung available naman kayo, no need to fill out this. Yun lang, wala na po kayong ibang i-fill out. Itong offer to purchase lang, yung mga nabanggit ko na kailangan yung sagutan. And then, sa buyer information, ayan, yung nabanggit ko na kailangan yung i-fill out, yun lang. So, dito sa baba, the rest, wala na kasi under ano na to offer to purchase ng mga organization, hindi naman kayo under organization. And then, special power of attorney, hindi naman kayo OFW, hindi naman kami OFW, so hindi na rin namin pinil out po ito. Okay. So, ayan, let's say, tapos nyo nang i-fill out yung offer to purchase and yung buyer's information sheet, yung di-discuss ko sa inyo. For example, tapos na, no? Ready na, okay na. Ngayon, balik tayo doon sa diagram na ginawa ko na dalawang sobre. Ayan, eto po. So, yung mga yon na, so, yung offer to purchase and buyer's information sheet, ayan, dito natin ilalagay sa envelope number 2. So, ayan, kompleto na yung mga ilalagay natin. Sa envelope 1, registration form lang yung kailangan dyan. So, pangalawang envelope, so, ito yung importante. Dito yung marami-rami tayong ilalagay, registration form, dalawang original copy ng offer to purchase. So, dalawang offer to purchase yung susulatan at pipirmahan po natin mga ma'am sir. And then, dalawang buyer's information sheet din. So, taga-dalawang kopya. Dalawang valid ID na may 3 signature. Okay. Latest 1-month payslip, notarized COE. So, halimbawa okay na, na-seal na natin yung ating mga envelope, ating dalawang envelope, okay na, ready to drop na. So, number 2, alamin natin saan drop box Pag-ibig branch tayo pupunta. So, kami kasi, since sa Cavite kami, so, dito, Dasmariñas branch, Pag-ibig fund, na drop box kami pumunta at nagulog ng aming bid offer. So, kapag i-drop nyo na yung dalawang envelope na bid offer, so, ang kailangan nyo hanapin ay yung drop box na may pangalan na acquired asset o negotiated sale. So, importante po yan. Baka magkamali kayo ng drop box na mapaghulugan. So, madi-disregard po yung ating offer to bid. Ayan. So, kailangan tama po yung drop box na mapaghuhulugan natin ng ating dalawang puting sobre. So, on my next vlog, part 3, video tutorial, ituturo ko sa inyo ano na yung next step after nyo manalo sa bidding.
So, dyan po kasi kailangan nyo nang pumunta sa main branch ni Pag-ibig. So, ano-ano yung mga dadalhin? Kailangan ba magdala ng pera? Magkano ang babayaran? So, ano-ano ang mga kailangan i-provide na mga ID? Lahat yan, i-explain natin, ituturo natin yan isa-isa on my next vlog. So, see you po sa aking next video, part 3. Bye po!